Ginpirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. agud manginlayi ang hagna nga magahatag sa otoridad kag gahom sa iya nga mag-suspend o kung magbuhin sang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ini sa tunga sa nagapadayon nga kabudlayan nga naeksperiensahan sang mga pumuluyo sa pagsaka sang preso sang gatong bangod sa gyera nga nagakatabo sa Middle East. Base sa Republic Act No. 12316, mayara sang gahom ang presidente nga mag-suspend o kung magbuhin sang excise tax sa krudo base sa rekomendasyon sang Development Budget Coordination Committee kag sa pag-coordinate man sa Department of Energy. Nakasulat man sa laying ang anuman nga pagsuspend o kung pagbuhin sini mangin epektibo lamang tubtob sa 3 ka bulan kag hindi dapat magsobra sa 1 ka tuig. Nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. And so whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginpasiguro naman sang presidente nga manyara sang bastante nga supply sang gatong sa pungsod sa sulod sang ginamanta 45 kadlaw. Ini sa tunga sang ginakabalakan nga kakulangan sini sa global market. Suno sa presidente wala sang dapat kahadlukan ang publiko kang gintugyan man sini ang ini nga problema sa Department of Energy nga usisaon ang kahimtangan sang inventory sang diesel, gasolina, kerosene kag jet fuel kag sigurohon nga padayon ang pagpangita sang dugang nga supplier. Ginpahig sang presidente nga hindi pa matumod kung hasta saan umapektuhan ang supply sang gatong halin sa Middle East gani padayon ang koordinasyon sang gobyerno sa iban nga mga suppliers kag partner countries. Ginpasiguro man ni Marcos nga respetuhon ang mga kontrata sa pag-import sang gatong agud mapatod ang padayon nga pag-abot sang supply sa Pilipinas. Ginako niya nga sang una nabudlayan ang mga supplier sa paghatag sang detalye bangod sang wala kasiguruhan sa sitwasyon sini lakip na ang preso apang sunod sa iya nga sa amat-amat lang nagaayong dalagan sang supply bangod sa padayon nga koordinasyon kag pagpangita sang alternatibo nga sources. Dugang pa sang presidente, apisar hindi pa sigurado kung hasta sanugid man ang supply, ginapaabot nga magapadayon ng pag-abot sang gatong, lapaw pa sa 45 kadlaw bangod sa mga bagong nga supplier kag mga nahikot nga kasugtanan. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us.